Yun o, magandang araw po sa inyo. Muli, ito pang yung lingkod, Papa Tricks TV. Laging nagsasabing bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Nagre-real talk lang po yung lingkod. Walang pikunan. Hashtag Real Talk! So, ito nga guys, magkakaroon lang tayo ng maikling reaksyon, no, patungkol po dito sa naging interview po ng Vice Presidente patungkol po dito sa na i-isyong arrest warrant po kay Bato de la Rosa at pati na rin po dito sa tumatakbong investigasyon ng ICI dito sa mga anomalya dito sa flood control. So, reaction lang po natin ito mga ka-alright at sana naman ipakishare nyo naman po itong video na to, itong live stream na to at para at least ma-update din kayo. Pakicheck nyo na rin po yung notification bell para ma-update po kayo kada mag-upload po tayo at magla-live stream. Maraming salamat po at salamat sa mga supporters natin dyan na tumatangkilik lagi sa mga videos ko at live stream ko. Thank you. Thank you so much. So, ito na guys, simulan na natin ang reaksyon patungkol po dito sa naging interview po ng Vice Presidente nung siya ay nasa Negros Occidental. Sabay ng pagbisita sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang takbo ng investigasyon sa flood control projects. Nagkomento rin ng Vice Presidente tungkol sa umuugong na arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Saksi, si Adrian Rietos ng GMA Regional TV. Noong Abril pa lang daw, sinabihan na ni VP Sara Duterte si Senador Bato de la Rosa na maghanda sa anumang mangyayari patungkol sa kaso nito sa ICC. Noong nabalitaan ko po na nagsalita si Ombudsman na Remulla patungkol sa ICC warrant ay minessage ko si Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko yung anak niya, si Maki de la Rosa, at nag-refer ako ng isang lawyer na nakausap din namin noon na isang King's Counsel at nakabase yung kanilang opisina doon sa England. Ilang araw nang umuugong ang mabalitang maaaring ipa-aresto si De La Rosa dahil sa naging papel ito sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun na nga, reaction na natin ito mga ka-right. So, ako po isa lang pong question lang po, with due respect po sa ating Vice Presidente at sana wag niyo po ikasasama ng loob. Magbibigay lang po tayo ng reaction natin dito na, syempre, opinion lang po ito mga ka-right, no? Ang sa akin lang, questionable po kasi yung pagkakasabi niya na Abril pa lang daw po ay alam na niya yung patungkol dyan at kaya tinimbrihan niya na itong si Senator Bato at binibigyan niya rin ng lawyer. Ngayon, ako lang po bilang simpleng mamamayang Pilipino, alam naman po natin na ang Vice Presidente ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno dito sa Pilipinas. Kasi pangalawa siya sa presidente. At hindi lang yun, ang kanyang ginagampanan din po ay mahalaga dahil po kung wala ang ating presidente at nasa ibang bansa, dahil siya po ang humahalili sa pamumuno at pagtulong sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Ngayon po, nandito po tayo sa sitwasyon mga ka-alright na meron pong mga kasamahan nila na meron pong isang opisyal na may kinakarap pong kaso at itong kaso po na to ay involvement po dito sa crimes against humanity na kinakarap po ni Digong at gayon din ni Bato de la Rosa na alam naman po natin na napakabigat po na kaso na to, mabigat po na kaso to. Ngayon siyempre, kung si Digong po ay nadala sa dahig at siya ay humaharap sa mga kaliwat kanang reklamo at may mga ebidensya laban sa kanya, imposible naman na walang kasabwat at walang kinalaman itong dating niyang Chief PNP na si General Bato, nung siya ay nung siya ay Chief PNP pa. So, hindi natin may alis mga ka-alright na talagang makakasama siya at mayroon siyang involvement dito. Ang nakakalungkot lang po mga ka-alright na aking lang pong napuna na ang ating Vice Presidente ang pangalawa sa pinakamataas na supposed to be, siya dapat ay nagiging imahe, naging inspirasyon ng mga ibang mga politiko at ng mga tao na pagpapakita ng pagiging tapat sa bayan, magiging patas sa mata ng batas natin
na sana man lang ituring niya itong si Senator Bato na na hindi tayo magkaibigan tayo, pero pagdating sa batas dapat wala tayong kinikilingan. Dapat harapin mo itong kinakaso sa'yo kung hindi totoo to. Ngayon po, ito po isang nagpapatunay po na ang pagkiling, ang pagsuporta niya kay Senator Bato ay ito ay pagpapakita po ng tawag dito, yung parang pinapakita mo na parang sinusuway ninyo, hindi nyo nirerespeto ang batas natin. Diba? Ngayon, sasabihin naman nila, hindi naman batas natin yan, batas ng ICC yan eh. Hindi naman sakop to eh. So, ito pinagdebatihan na po, mga ka-alright, pinagdebatihan na po to ng mga iba't ibang political analysts, pinagdebatihan na po to ng mga expert po sa batas, di ba? Alam naman po natin na si Digong, nung siya ay nadala sa dahig, ang dami na po nagtalo patungkol dyan. Umabot pa po tayo sa hearing, sa pagdinig po sa Senado, pinagdebatihan yan, na ngayon po ay hindi na po na pag-uusapan dahil nga po na-clear na po, na-finalize na po yung naging usapin. So hindi na nasundan dahil sa madaling salita po, wala po talaga silang magagawa dahil ang ICC ay sinunod lang nila at totoo ang warrant of arrest, totoo ang kasong kinakaharap ni Digong. Okay? At nakipag-ugnayan ng maayos ang ICC. Ngayon po, dito po sa part po ni Senator Bato, no, na parang sinasabi nila, maulit na naman, gagawa na naman sila ng violation. Iba-violate na naman po nila at isusuko na naman nila ang ating kababayan na si Senator Bato raw, di umano, nadadali na naman doon na dapat daw po pinoproteksyonan natin ang mga kababayan natin Pilipino. Diba? Yun po ang sinasabi nila. So, ang opinion ko dito, ito po ay siya po ay may kinakaharap na kaso na hindi pa naman po napapatunayan na guilty, no, si Senator Bato. Siya po ay may, sabihin na natin po, ang tawag ko dito is probable cause, no? May mga probable cause, malakas pa ang mga ebidensya laban sa kanya, kaya siya po pinapatawag para harapin at sagutin niya doon. Actually, may pagkakataon pa po si Senator Bato para ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa ICC, no? So, yun nga po, ang pinagtataka natin mga ka-alright, di ba, kamakailan lang po, matapang po ito si Senator Bato at sinasabi niya, bring it on, di ba? Dahil nasabi po na kung nagkaroon po ng isang mainit na sagutan itong si Senator Bato at ni Trillanes, at sabi ni Senator Bato, kahit humarap ka pa sa akin, ikaw manguli sa akin, ganon, parang ganon ang sinabi sa kanya, di ba? Hinahamon pa siya, bring it on. So ito na nga po, dumating na po sa punto na although wala pa pong final na confirmation sa Malacanang at sa DOJ at even sa NBI na merong na talagang warrant. Although meron pong sinabi na si Ombudsman Remulla na meron na raw siyang copy at ito rin sa third party raw po ito, no, itong information na to, no. So madaling salita, meron pero wala pang lumalabas na final na binaba yung papel na warrant of arrest. Pero ganun pa man, ako po ay naniniwala na meron po talagang warrant. Meron po yan. Kasi imposible po na hindi mabibigyan ng warrant of arrest itong si Senator Bato, kasama ho siya sa mga complaint po ng mga pamilyang nagreklamo sa ICC. Kasama ho siya. No, isa ho siya na actually isa sa pinangalanan po ni Attorney Conti na kasama po sa mabibigyan ng warrant. So eto na nga ho, no, hindi natin alam kung pinitik lang po talaga ni Remulla itong ni Ombudsman Boying Remulla itong si Senator Bato. Isa pong questionable paglalabas ni Boying Remulla dito sa warrant of arrest na to, na marami pong nagulat na bakit mo sinabi, di nakatakas tuloy, ayun to yung nagtatago na, di ba? Kasi katulad po ngayon, ilang araw na po na hindi na po sumisipot itong si Senator Bato sa Senado.
So talagang totally nagtago na. Siya po ba talaga ay nagtago na? Kasi 2 araw na po eh. Di ba dapat may session sila, may mga hindi na siya pumapasok po. So malinaw po dito na teka, bakit ano nangyari? Akala ko ba hindi ka takot at hindi totoo ang mga ikinakaso sa iyo? Bakit ayaw niyong harapin? Di ba? Kaya tuloy si Laila de Lima nasabihan siya na duwag at kasi buti pa si Laila de Lima, di ba? Naalala niyo si Ma'am Laila de Lima na nung siya ay binabaan na ng warrant of arrest, sumama siya. Hindi siya nagtago sa Senado at lumabas siya kusa siyang sumuko, di ba? Parang kung titingnan natin para bang mas buo pa ang loob at makita mo yung tapang ni Ma'am Laila de Lima nung siya ay binigyan ng warrant of arrest at siya ay kusang sumuko. Ito ngayon si Senator Bato na isang pulis, kilalang matapang, kilalang matikas at sa lahat ng mga interviews matapang niya sinasagot about ito yung mapag-uusapan ng ICC warrant na yan, siya pa nga mismo ang naghamon. Di po ba? So, ang nakakapagtaka, bakit ngayon ay hindi siya nagpapakita? At ito po yung aking din kinalulungkot na meron tayong Vice Presidente, no, with due respect po, Madam BP, na sana po hindi nyo po kinukonsinte. Nakuha nyo pa pong iyabang na kayo kinakausap mo, binibigyan mo ng abogado. Alam niyo po, pinakamaganda, i-encourage nyo na lang po si Senator Bato na harapin niya at samahan nyo na lang po. Kumuha kayo ng mga abogado nyo. Total, mahilig kayong kumuha ng mga ng abogadong pagkarami-rami at saka ang mamahal ng mga binibayad nyo sa mga abogado nyo. Isipin mo, abogado nyo 16, o di yung kalahati man lang doon ibigay nyo kay Senator Bato. Di ba? Dahil kaalyado nyo naman ho yan, tagapagtanggol nyo ho yan. Di po ba? Sa mga kababayan ho natin, kayo lang po ang tatanungin ko. Just comment below po sa mga video na to. Sa tingin nyo po ba, tama ba yung ginagawa po ng Vice Presidente na ang sabi niya, pinagsasabihan niya na, kumbaga, concern pa siya kay Senator Bato. Alam naman po natin na kaibigan niya yan at malaki ang naitulong ni Senator Bato sa kanyang ama. Pero ito po ay pinag-uusapan po dito ay isang kaso po, no? Na ito po ay nasasakupan ng batas na meron tayo. So, dahil po ito ay nasasakupan ng batas na meron tayo dito sa Pilipinas at batas ng ibang bansa na kung saan kailangan din nating irespeto ang batas ng ibang bansa dahil ang ICC po kung sakaling magbabasil ng warrant of arrest at makisuyo sila sa Interpol at humingi ng suporta ang Interpol dito sa Pilipinas, makipag-ugnayan po sa ating DOJ or NBI, hindi po ba dapat po bilang pagrespeto sumunod po tayo, di po ba? So syempre isa-serve po ng bansa natin yung warrant ng DOJ, isa-serve ng DOJ yung warrant ng maayos sa kay Senator Bato. Kasi kailangan po sumunod tayo kasi alam naman po natin sa mga nagdaang panahon na kung saan tayo rin po ay humingi ng tulong sa Interpol. Di po ba? Tayo na pagbibigyan. Naalala niyo po kay Alice Guo, di ba? Kay Tebes, di ba? So, dapat din na kung sila naman po ang humingi at mayroon namang katibayan at mayroon namang batas na sinusunod itong Interpol at saka ng ICI, although sabihin na natin wala na pong jurisdiction ng ICI dito sa Pilipinas, pero tandaan po natin 2017 po nung ipinal po ang reklamo na to laban kila Senator Bato at kila Tatay Digong, di po ba? Ngayon 2018 na po, nung 2018 or 2019 na po ba, tama po ba? Correct niyo ako, ang alam ko 2018 no? Nung kumalas po tayo sa ICC. So, still po, under pa rin po, kung sa teknikalidad po, pasok po ang jurisdiction pa rin ng ICC. Pero ganun pa man, kung siyempre, para mas wala na hindi na ma-question, Interpol po dadaan. Tulad po ng nangyari dati kay Digong, sa Interpol nila ipinadaan. Okay? Ngayon, bilang pagrespeto po sana ng ating Vice Presidente sa batas at bilang siya ay tumatayong
imahe, ehemplo ng isang mataas na opisyal sa gobyerno, dapat magpakita po siya ng sinseridad, di ba? Sa lahat na pinapakita niya rin na, oy, dapat hindi ako maging binoto ako ng sambayan ng Pilipino, dapat walang kaibigan, walang tatay-tatay, walang kapatid, di ba? Dapat pag ganito, magpakita siya ng katapatan sa bayan, di ba? Dapat ang sanang ginawa ng Vice Presidente, isuko niya o i-convince niya na lang po si Senator Bato, harapin mo yan. Kasi kung hindi naman totoo yan, hindi ka naman at least, di ba? Pulis ka, alam mo yan. Di ba? Pulis ka, matapang ka, alam mo yan, kaya mo lusutan yan kung wala kang kasalanan. Pero ito po, malinaw po, hindi po tayo sa nagbibintang, pero ano po ang dahilan bakit hindi po lumilitaw itong si Senator Bato? Ito po ba ay pagpapakita na guilty siya? Ito po ba ay pagpapakita na siya ay takot magpahuli dahil alam niya na hindi siya makakalaya na once na nasa ICC na siya dahil totoo ang kasong kinakaharap niya, dahil alam niya sa sarili niya na talagang may pananagutan siya? Kasi ganito lang po yan. Kung alam niya sa sarili niya na hindi totoo ang mga akusasyon at hindi totoo ang mga ibinibintang na yan, at kaya niyang harapin, kaya niyang sagutin yan, kaya katulad ng mga nakaraan na yung tapang na binibitawan niya sa social media na nagugulat tayo, ang tapang na talagang hinahamon niya pa nga talaga. So ibig sabihin, sa kaloob-looban natin at kaloob-looban niya, nakikita natin na, uy, ang tapang, ibig sabihin, confident siya na wala siyang kasalanan. Pero ngayon po, sa nangyayari po, hindi na po natin nakikita si Senator Bato. So ano pong ibig sabihin? Kayo na pong humusga mga kaulat sa mga nanonood po sa live stream na to at sa itong videos na to na upload natin Sana po comment lang po kayo diyan kung sang-ayon po ba kayo sa ginawa po ng Vice Presidente na parang kinikiligan niya pa na imbes na kausapin niya Senator Bato at iharap sa ombudsman at tanungin kung ano ba ang magandang gawin para harapin na lang nito ni Senator Bato yung kanyang kaso, di ba? Kasi kung talagang inosente, makakalain naman yan, di ba? Ako, opinion ko lang po ito mga ka-alright. Di ba? Itong kaso po ni Digong at kaso po ni Senator Bato, alam niyo po ito, madali lang ho sana ito, masolve itong mga problemang to kung noon pa lang nakikiisa na sila sa ating mahal na Pangulo. Okay? Hindi ko sinabing kukonsinti ng ating mahal na Pangulo Ang ibig ko lang sabihin, kung sana po noon pa lang ay hindi nila siniraan si PBBM, ang ating mahal na Pangulo, hindi nila inaaway, di ba? At maayos sila nakitungo at nakipagtulungan na lang sila sa Pangulo, no? Siguro hindi tayo abot sa ganito na talagang nagkakandaleche-leche ang buhay nilang mga magkakaalyado. Dahil alam naman natin, kahit paano may boses pa rin ang Pangulo na kung sakaling humingi sila ng tulong na masuportahan ang kaso ni Bato at saka ng kanyang ama ni Digo, siguro naman kahit paano hindi ganun kabigat at hindi ganun mahirapan ang mga pamilya Duterte kung sakasakaling humingi ng pabor ang ating mahal na Pangulo, hindi man palayain or baka naman mabigyan ng special treatment itong mga Duterte na kung sakasakaling sila ay napatunayang guilty, no? Ngayon, kung napatunayang guilty at sila makulong doon, pwedeng matulad to sa mga dating mga kababayan nating OFW na nakulong sa ibang bansa at pinakiusapan ng mahal na Pangulo na iuwi na lang at dito na lang i-detain. Di po ba? At at least batas ng Pilipinas na ang iiral nun. Pero syempre, kung ganyan lang din naman na talagang lahat na lang naggalaw ng Pangulo, pinag-iisipan nila ng masama kung ano na ibinabato nila, di ba? Imbis na maging payapa, imbis na sana hindi sila nahirapan ng ganito, katulad niyan, di ba? Saan ho ba sa tingin mo pupunta itong Senator Bato? Habang buhay na ho ba siyang magtatago? Ala Tebes na rin po ba yan? Na habang buhay na lang siyang magtatago? Na sa lahat na lang po
ng pupuntahan niya, kailangan di siya makilala, alam naman natin, alam naman natin, kahit magwigo siya, kilala mukha niya. Di ba? So, yun po ang masasabi ko, no? At ito po, gusto ko lamang din po i-play ito, no? Sagutin ko lang din po ito. Kasi, maikli na lang naman po ito, no? Patungkol po dito sa sinabi niya dito sa ICC. Sagutin ko na rin po ito, no? Ito. Ay, ganyan po. Sagutin na rin natin to kasi gusto ko lang masagot ito then para at least idibang ko lang to sinabi niya po dito. Yung international law expert. VP, sa akin naman po na financially daw kayo ni Kumukulok at ni Chavit Singson sa disabilitation flat sa government in reaction. Kasi yung mga ganyan na kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa'yo ay chismosa. Yun. Sagutin ko lang ho yan, no? Ang sabi niya raw kasi dito, hindi raw siya nagbibigay ng aligasyon ng walang ebidensya. Okay? So, tandaan ho natin yung sinabi niya na yan. Idibang ko lang ho. I-play ko lang ho itong video na to. Ano hong ginawa niya dito sa video na to? Kayo po ang ito po yung kasagutan ko naman sa kanya sinabi na. Sabi niya, hindi raw siya nagbibigay ng alegasyon ng walang ebidensya. So, ibig sabihin po, pag nagsabi siya pag may alegasyon siya, ibig sabihin may ebidensya siya at talagang kaya niya patunayan. Tama po ba? So, ito po to. Inihagree ng Vice Presidente na hindi lang kickback sa flood control umano ang tinatanggap ni Congressman Romualdez. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Okay. So, napansin niyo po? Ano po ang ginawa niya dito? Di ba alegasyon ito? So, may ebidensya siya nito. Di ba sabi niya po, hindi raw siya nagbibigay ng aligasyon nang wala siyang ebidensya. So, pag sinabi pong illegal gambling at ikaw ay isang politician at may mga ginagawa ka pang korupsyon at sinabi niya, ito ay aligasyon niya to eh. So, ibig sabihin ho ba sa sinabi niya nung unang video na i-play natin hindi siya nagbibigay ng aligasyon nang walang ebidensya. So, kung malinaw na nagsalita siya ng ganito, ibig sabihin may ebidensya siya dyan. Bakit hindi niya po i-file yan? Mag-file siya for impeachment. O dahil sa bagay, hindi na po House Speaker si Romualdez. Kasuhan po niya itong si Martin Romualdez. Bakit hindi niya po ginamit yan? Kasi, di ba sabi niya, hindi raw siya nag-aaligasyon ng walang ebidensya. So, nung sinabi niya nung araw na to, ibig sabihin may ebidensya siya dyan. So, kung may ebidensya kang may illegal gambling si Martin Romualdez, bakit nahihirapan pa po ang ICI ngayon? Dahil ang sabi nga ng ICI, walang ibang reklamo sa kanila bukod sa Diskaya lang at saka yung Orly Gutesa na hindi na nagpakita. Ang Diskaya umatras na rin, wala rin So, walang matibay na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ito na po yung ebidensya. Kung totoo man yung sinasabi niya na alegasyon niya na to na may illegal gambling daw po si Martin Romualdez. Hindi po ba? May illegal gambling si Martin Romualdez. Kung may illegal gambling at sinasabi niya sa naunang video na pag nagsasalita raw siya ng mga ganitong aligasyon ay may ebidensya siya. Bakit hindi niyo ginagamit yung ebidensyang yan kay Martin Romualdez? Mas malala pa yung kaso na yan kumpara doon sa aligasyon nila Orly Gutesa at saka nila Diskaya na wala na, nganga na. Di ba? Walang may pakita ebidensya. Ibig sabihin, may mas matibay ka ebidensya dahil sa inyo po, korupsyon. Illegal gambling.
Mas malalim ho yan. Bakit hindi nyo gamitin? Ibig sabihin ho ba, hindi nyo magamit-gamit? For what? Hindi ba mas kailangan po ninyo ngayon na mailabas yan, yung nalalaman nyo na yan na may illegal gambling itong mga politiko na to, katulad ni Martin Romualdez, katulad yan ho, walang malakas na ebidensya laban ho sa kanya. Kaya hindi pa ho siya kasama sa mga makukulong. O kung meron na ho kayo, yung ebidensya, dahil nag-aligasyon ho kayo, sabi nyo, ang aligasyon nyo may kasamang ebidensya yan. Hindi kayo nagsasalita ng ganyan ng walang ebidensya. So, nasaan ho ebidensya ninyo na nagpapatunay na may illegal gambling at marami pang korupsyon na ginagawa si Martin Romualdez? Bakit hindi nyo gamitin? Isa lamang pong pagtatanong ito, Madam BP, no? At kasi, syempre, kami mga Pilipino, no? Sabihin man natin na kami nakasuporta sa administrasyon na to, anytime ho, pwede ho kaming sumuporta sa inyo. Kung lahat po ng sinasabi nyo, reklamo ninyo, hinaing nyo sa gobyerno ay sinasamahan nyo ng konkretong ebidensya at dinadaan nyo sa legal na proseso. Kung puro lang ho bintang, puro lang ho akusasyon, ang nangyayari ho, nagkakagulo-gulo lang ang Pilipinas. Nagkakagulo-gulo lang ang mga Pilipino. Diba? Away dito, away doon, dahil magkakaiba ng paniniwala. Di po ba? Hindi pa po ba dapat para mas maraming makiayon ho sa inyo sa laban ho ninyo, lalo na't may sinasabi kayong korupsyon sa gobyernong ito at kasabwat itong si Martin Romualdez, kasabwat ito si PBBM, at dahil meron presidenteng adik na sinasabi ho ninyo, na weak leader na sinasabi nyo, dahil may mga korupsyon din na ginagawa, konsentidor na sinasabi nyo, na sinabi nyo pa na siya ay involved sa mga ganitong korupsyon, dapat to dinadaan nyo sana sa legal na proseso para man lang sana mapaniwala mo ni isa man sa amin, may malay mo may mga ilang porsyento na mga sumusuporta sa Pangulo na magbagong isip dahil meron kayo pinapakitang ebidensya at dinaan nyo sa legal na proseso. Pero hanggat wala ko kayo nilalabas at puro ganyan lang ho ang inyong sinasabi, na puro lang aligasyon pero wala namang ebidensya, pinag-aaway-away nyo lang sa bayan ng Pilipino. Ginugulo nyo lang isipan ng mga kababayan natin. Kaya, with due respect po, sana po pag-isipan nyo mabuti. Tulad nyo ng mga ibang kasamaan po ninyo ngayon, unti-unti na sumisikip ang mundo dahil sa sobra pong pagtitiwala ho sa inyo. At akala nila, nasa inyo pa yung power. O ayan po, nasobrahan po nila ang pag-iingay, nasobrahan nila ang pangharas sa gobyerno. Ayan po, kaliwat kanan na po kinakarap nilang kaso dahil ang gumawa rin naman ng dahilan para makasuhan sila ay sila rin. Di po ba? So yun lang po mga ka-alright, comment below mga ka-alright, ano pang opinion ninyo sa nireaction natin video. Kay Bato po ba? Tama po ba? Ginagawa ng Vice Presidente na talagang pinagpapakita pa siya ng pagsuporta? Di po ba? At dito po sa aligasyon ng Vice Presidente na meron daw pong illegal gambling at asan po yung ebidensya sa illegal gambling na yan, dapat po ilabas na po yan para mapanagot na po itong mga taong gustong mapakulong ng sambayan ng Pilipino dahil yun po dahil pinaniwala nyo po sila na itong mga taong binabanggit ninyo paulit-ulit ay mga masasamang tao. Yun lang po. Maraming salamat po. Peace po tayo. Real talk lang po tayo. Walang pikunan. Bato-bato sa langit. Andaman o magagalit. Nagre-real talk lang po ang inyong lingkod. Bye-bye. Salamat po. Pa-share niyo po yung video na to. Salamat po. Bye-bye guys.